unang video, diniscuss ko doon kung bakit hindi overpriced itong si Tecno Camon 50 Ultra. Yun, sa video na to, i-compare ko siya doon sa isa sa mga pinaka malapit na score na nakuha sa DxOMark pagdating sa camera quality. And ito yung iPhone Air. Ito na $499 or roughly 25,000 pesos. And meron tayong dito isang phone na $999 na around 54,000, 56,000 converted. Sa tingin nyo, alin sa dalawang phone na to yung may magandang camera or may mas magandang camera? And pagdating naman sa performance at syempre yung integration ng software, paldong-paldo talaga itong si iPhone Air. Kasi nga naman, maganda talaga yung software na ng iPhone and maganda din talaga yung performance nung bagong chip na nandito. So, mas mabilis siya dito sa may Tecno Camon 50 Ultra. Pero pagdating sa battery performance, durability, and camera features, dito naman lalamang itong Camon 50 Ultra. Ang malaki kasing difference ng dalawa na to talaga is yung pricing. And ayon to sa DxOMark, talagang mas maganda ang camera, both front-facing and rear camera nitong Tecno Camon 50 Ultra compared natin kay iPhone Air. Dag mo pa na mayroong telephoto na 50 megapixel itong si Camon 50 Ultra. Both premium feels, pero syempre mas premium talaga yung iPhone Air dahil sa material na ginamit. Pero pares naman silang magandang gamitin or smooth sa kamay. Pang malaking difference ng dalawang phone na to ay yung laman ng packaging kapag binili nyo na siya or pre-order nyo na siya. Kay iPhone Air, syempre, manuals lang and yung kanyang cord or yung kanyang USB Type-C cord. Samantalang, napakadami namang freebies nitong si Tecno Camon 50 Ultra. So, nakadepende na lang talaga sa inyo, yung preference niyo kung alin ba dito sa dalawang device na to yung pipiliin ninyo. So, in conclusion, kung talagang camera, photography, videography, yung habol natin dito sa Tecno Camon 50 Ultra, talagang sulit na to for the price.